Isang lisensyadong engineer ang napahiya sa gitna ng makipot na kalsada ng palengke dahil lang sa sukli na 25 pesos. Naka-helmet siya, suot ang berdeng jacket na gamit ng mga delivery rider, nanginginig ang kamay habang hawak ang resibo at mga baryang nakapatong sa palad. Sa harap niya, isang lalaking nakapulang polo ang nanginginig sa galit, nakaturo sa mukha niya at halos lumabas na ang ugat sa leeg sa kakasigaw. Sa paligid nila, nagsulputan ng mga cellphone, nagre-record, sabay-sabay na mga bibig na nakaawang sa gulat. Sino bang maniniwala na ang rider na ito ay isang engineer pala ng mismong kumpanya? Si Arvin de la Cruz, 29 years old, ay hindi sanay sa ganitong klaseng esena. Madalas, tahimik lang siyang nakaupo sa malamig na opisina sa BGC, nakatitig sa mga graph at error logs bilang systems engineer ng isang malaking delivery app. Sa screen niya, puro numero, rider ID, completed trips, failed transactions, pero sa bawat reklamo na nababasa niya mula sa mga driver, minura ako ng customer, pinagbintangan ng daya sa sukli, pinagtabuyan sa gate. Lagi lang itong nagiging ticket sa system. Input, output, file closed. Hanggang isang araw, sa isang meeting, may narinig siyang salita ng isang executive na hindi niya malimutan. Alam mo naman ng riders, OE minsan, reklamador, basta gumagana app, ayos na yan. Tahimik lang si Arvin, pero kumulo ang dugo niya. Naalala niya ang tatay niyang dating jeepney driver na paulit-ulit na kinagalitan ng pasahero kahit minsan lang magkulang ng piso sa sukli. Trabaho lang, lagi nitong sabi, pero alam niyang masakit. Kaya nang i-launch ng kumpanya ang Field Audit Program para maintindihan ang karanasan ng riders, agad siyang nag-volunteer. Ilang araw lang, may hawak na siyang second-hand na motor, lumang helmet at green jacket na walang kahit anong palatandaan na engineer siya. Sa app, ibang pangalan niya, Rider Arvin D. Sa loob ng unang linggo, na-experience niya ang lahat. Ilang oras naghihintay sa kusina. Tawag ng tawag ang customers na, "Asa na po?" Ulan, init, gutom. Pero sa ika-10 araw niya bilang rider, doon niya naranasan ang eksenang nagbago ng lahat. Sabado ng hapon, sobrang sikip ng isang lumang commercial na kalsada. Napunta siya sa order ni Roland Velasco. Malaking basket ng pagkain mula sa isang sikat na restoran. Pagdating niya sa kusina, halos mapangiwi siya sa laki ng amount na nasa app. Pero napansin niya agad ang kulay pulang text sa baba ng resibo. Applied, VIP discount and company voucher. Total after discount, 975 pesos. Mode of payment, cash upon delivery. Minsan na niyang narinig sa opisina ang pangalang Velasco. Malaking kliyente. May kontrata ang kumpanya sa negosyo nito. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat pindot sa app. Inulit ang computation. 1,100 minus 125 discount equals 975 pesos. Siniguro niyang tama bago siya umandar. Pagdating niya sa address, isang malaking lumang gusali na may tindahan sa ibaba. Sa harap, nakatayo ang lalaking nakapulang polo. Matikas, kita sa kilos na sanay mag-utos. Sa likod nito, may ilang staff at kapitbahay na nakatingin. "Ikaw ba si Arvin? Ang tagal mo." Malamig na bungad ng lalaki. "Opo sir, pasensya na po, medyo traffic po sa kanto." Magalang na sagot ni Arvin, sabay abot ng paper bag at resibo. "Total po, 975. Naglabas ang lalaki ng 1,000. Mabilis na inabot na parang ayaw madikitan ng kamay ni Arvin. Nagbilang si Arvin ng sukli, 2 10 piso at 1 5 piso. "Sir, sukli niyo po, 25. Kasunod nun, parang sumabog ang boses ni Roland sa buong kalsada. "Ano to? Niloloko mo ba ako?" Nakaturo ang daliri nito sa mukha ni Arvin. "Isipin mo, engineer daw yan." Bulong ng isang staff sa likod, sabay tawa. Hindi alam na higit pa ang totoo roon. 975 ang bill, di ba? Pasigaw na tanong ni Roland. Nagbigay ako ng 1,000. Ilan dapat ang sukli? Lumingon siya sa mga tao. 75, hindi 25. Marunong ka ba mag-math, ha? Namuti ang mukha ni Arvin. Tumingin siya sa mga baryang nasa kamay niya.
10, 5. Baka nga nagkamali siya. Pero paano? Ilang beses niya nang ginawa yun buong araw. Naramdaman niya ang init ng tingin ng mga taong nanonood, ang ilang cellphone na nakatutok sa kanya. Naka-livestream na siguro sa kung anong social media. Sir, sandali lang po. Nangingining na sabi ni Arvin. Ang nasa app po. Huwag mo kang paikutin, putol ni Roland. Kumita ka na sa delivery fee, gusto mo pa ng extra sa sukli. Ganito na ba ngayon ang riders ninyo? Daya kung daya. Sa loob ng helmet, ramdam ni Arvin ang mabilis na tibok ng puso niya. Engineer siya. Ilang taon siyang nag-aral ng calculus at advanced math, pero bakit nabubulag siya ngayon sa simpleng bawas-bawas? O talagang iba lang kapag kaharap mo na ang kahiyaan? Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. May maharang tumili sa likod. Grabe naman yung kuya, bulong ng isang babae sa katabi niya. Daya nga. May iba namang nagtatakang nagbubulungan. Di ba 25 lang talaga yun? Pero mas malakas ang sigaw ni Roland. Napatungo si Arvin at muling tiningnan ang resibo. Doon niya napansin ang maliit na linya sa ibaba na hindi niya agad nakita dahil sa kaba. Received cash, 1,000 pesos. Change due, 25 pesos. This serves as your official receipt. At sa ilalim niyon, nakabold sa maliit na font. This transaction is monitored for field audit. Rider, Engineer Arvin de la Cruz. Halos manlabo ang paningin niya. Ang mismong resibo ang sumagot sa lahat ng sigaw. Pero papakinggan ba siya ng lalaking hindi man lang siya tinapunan ng tingin kanina? Sir, maingat niyang tinaas ang papel kahit nanginginig pa rin ang kamay. Nasa resibo po, 25 talaga ang sukli. Hinablot ni Roland ang papel. Mabilis na sinipat pero parang hindi binasa. Ako pa mali. Ikaw na nga ang nagkukulang, ikaw pa ang may ganang magturo sa resibo ko. Huwag akong ginagago bata sa harapan ng mga tao. Pero, sir, halos maputol ang boses ni Arvin. Bago pa siya muling masigawan, may munting boses na sumingit mula sa giid. Isang batang lalaki, mga 10 taon, nakauniporme pa ng eskwela, ang lumapit sa gilid ni Roland. Tito, mali po kayo. Mahina pero malinaw niyang sabi. 500 minus 475, oo 75. Pero 1,000 minus 975, 25 po talaga. May hawak itong maliit na notebook na puno ng sagot sa math homework. Napalingon ng mga tao. May ilang napatawa, may ibang napa. Oo nga no? May kontra pa rin pero unti-unti nang nagbago ang hangin. Kinuha ng batang iyon ang resibo mula kay Roland at binasa ng malakas ang nakaprint. Oh, ayan po oh. Change due 25 pesos. Nagsimula nang magbago ang ekspresyon ni Roland pero bago pa siya makabawi, dumating ang manager ng restaurant, pawis na pawis sa pagmamadali. Sir Roland, anong nangyari po? Tanong nito. Ang rider nyo nandadaya sa sukli. Mariing sagot ni Roland pero may halong pag-aalinlangan na. Kinuha ng manager ang resibo. Saglit lang siyang tumingin dito tapos napatingin kay Arvin saka kay Roland. Sir, tama po ang sukli ni kuya. 975 po talaga ang total pagkatapos ng discount ninyo. 25 ang change. Anong discount? Napakunot ang noo ni Roland. Tignan niyo po, sabay turo ng manager sa resibo. VIP code niyo po, automatic. Ever since po, kayo na po mismo ang nag-request niyan sa sales. Nakanote din po dito na monitored ang transaction kasi tinigilan ng manager. Tila naalala kung sino talaga si Arvin. Nagtagpo ang mga mata nila. Kita sa mukha ng manager ang pagkagulat nang mabasa ang maliit na text. Rider, Engineer Arvin de la Cruz, Field Audit Program. Halos mapayuko ito agad. Sir, si Engineer Arvin po yan. Isa po sa mga nagde-develop ng system natin. Halos sabay-sabay na suminghap ang mga tao. Yung ibang may hawak na cellphone, biglang nahiyang ibaba ito. Yung batang nag-correct kanina na panganga, hindi makapaniwalang ang rider sa harap niya ay isang inhinyero. Si Roland namutla. Totoo ba yan?
Mariing tanong nito kay Arvin. Pero wala nang dating yabang, napalitan ng kaba. Huminga ng malalim si Arvin. Kaya ba niyang sabihin? Kaya ba niyang gamitin ang totoong trabaho niya para ipahiya rin ang taong humiya sa kanya? O mas mahalaga pa kaysa gantihan siya? Opo sir, mahinahon niyang sagot. Tinanggal na ang helmet para makita ng malinaw ang muka. Inhinyero po ako sa kumpanya, pero ngayong araw, rider po ako. At ngayong araw, gusto ko lang sanang magtrabaho ng maayos at ibigay ang tamang sukli. Wala po akong balak mangdaya, lalong-lalo na sa inyo. Tahimik ang kalsada, taning malayong tunog ng jeep at murmur ng mga nanonood ang maririnig. Si Roland tila nalilito kung lalakas pa ang boses o bababa na ang ulo. Sir, dagdag ni Arvin, medyo nanginginig pa rin pero steady na ang tono. Hindi lang po ako ang pinasok niyong kahihiyaan kanina. Lahat po ng riders na hindi kasing swerte ko na may ibang trabaho, araw-araw pong ganito ang inaatim. Nasisigawan kahit tama naman. Tinawag na magnanakaw kahit resibo na ang nagsasabing hindi. Isang ali sa gilid ang sumigaw. Oo nga, anak ko rider. Lagi niyong pinapagalitan kahit minsan kayo ang mali. Tumanggo-tanggo ng iba. May nagsabing, pasensya ka na kuya, nasobrahan siya. Si Roland, sa kauna-unahang pagkakataon, napayuko nang muling magsalita, hindi na buo ang boses. Hindi ko alam na, engineer ka pala. Mahina niyang sabi. Umiling si Arvin. Sir, hindi po kailangan maging engineer para igalang. Kahit sino pong rider, kahit sino pong nagtatrabaho, deserve pong tratuhing tao. Hindi parang magnanakaw ka agad. Napatigil siya saglit. Nilakasan ang loob. At kung mali po kami, pwede namang sabihin ng maayos, di ba? Sa likod, narinig niya ang boses ng manager. Sir, may note rin pong pala dito sa account ninyo. Ilang beses na palang may report na ganitong reklamo. Baka po kailangan na naming i-forward to sa head office. Dahan-dahang tumingin si Roland sa paligid. Lahat ng mata ay nasa kanya na ngayon, hindi na kay Arvin. Ang ilang nagre-record, nakatutok pa rin. Mabigat ang kanyang buntong hininga. Kuya, Arvin, sa wakas ay mahinang tawag niya. Pasensya na. Ako ang mali. Ako ang sumobra. Tahimik lang si Arvin saglit. Ang dating bigat sa dibdib niya, unti-unting gumagaan. Hindi na niya kailangan pang gantihan. Sapat nang narinig niya iyon at nakita ng mga tao ang katotohanan. Tanggap ko po sir. Pero sana po sa susunod, kahit ibang rider na, hindi na po mauulit. Kinabukasan, kumalat ang video ng insidente sa social media. Pero iba sa inaasahan ni Arvin. Hindi siya ginawang katawa-tawa. Sa halip, caption ng mga tao, yung rider na mas marangal pa sa customer. Tamang sukli, tamang respeto. Maraming riders ang nag-comment na parang boses nila ang narinig nila sa kanya. Sa opisina, pinatawag siya ng CEO. Akala niya maaabala pa siya sa paliwanag. Pero iba ang nangyari. Arvin, sabi ng CEO, salamat sa field audit mo. Nakita natin ng malinaw kung ano ang pinagdadaanan ng riders. Simula ngayon, maglalagay tayo ng visible na computed change sa app para sa parehong rider at customer. At maglalagay tayo ng Respect Our Riders campaign. Ikaw ang mamumuno. Ilang buwan ang lumipas. Marami nang nagbago. Bawat delivery, lumalabas sa screen. Total, cash given, change due. Bawat restaurant, may maliit na poster na, bago ka sumigaw, tignan muna ang resibo. At sa training ng bagong riders, madalas nilang pinapanood ang video ni Arvin. Hindi para ipahiya si Roland, kundi para ipaalala sa kanila na may karapatan silang igalang. Minsan, habang nakabreak si Arvin sa isang kanto matapos mag-field audit, kahit hindi na kailangan, may lumapit na batang lalaki. Kuya, ikaw yung rider sa video, di ba? Tanong nito, bit-bit ang math notebook. Ngumiti si Arvin. Ako nga, gusto ko pong maging engineer tulad nyo. Pero kung sakali pong maging rider muna ako, ayos lang. Kasi nakita ko, hindi nakakahiya yun. Tinapik ni Arvin ang balakit ng bata. Basta, kahit anong trabaho, huwag kang mangdadaya, huwag kang mambabastos, at huwag kang papayag na tapakan ka. Doon nagsisimula ang tunay na engineer at tunay na tao. Habang paalis si Arvin, huminto saglit at tinignan ng maliit na resibo na nakaipit sa kanyang bulsa. Pareho pa rin ang nakasulat,
Change due, 25 pesos. Field audit. Napangiti siya. Sa maliit na papel na iyon, parang nakaprint na rin ang aral na hindi niya na malilimutan. Salamat sa pagsama natin sa kwentong ito ng isang engineer na nagkunwaring rider para ipagtanggol ang dangal ng mga kasama sa kalsada. Paalala ito na minsan ang sukli ay hindi lang barya, kundi haspeto, paghingi ng tawad, at pagbabago. Kung nakarelate ka sa kwentong ito o may kakilala kang rider, driver, o kahit sino mang manggagawang madalas maliitin, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ipagkalat natin ang mensahe na bago tayo manghusga, tingnan muna natin ang buong resibo ng katotohanan. At kung hindi ka nakaka-subscribe, iniimbitahan kaming sumali sa aming komunidad para sa iba pang kwento na magpapaalala ng halaga ng pagkatao, respeto at katarungan. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!